Ayan, it's another movie. So, how was it? Ano yung role mo rito sa Kapatiran? So, yung nabasa ko lang, medyo nabasa ko lang yung script. Ngayon lamang, ako si Domingo dito sa Kapatiran. So, isa ako sa mapapahirapan dito. So, sobrang nakaka-excite at challenging yung role ko dito. First time ko din gumawa ng ganitong role at the same time. Enjoy naman tayo kasi sobrang proud din ako dahil yung director natin dito sobrang mabait, tsaka at the same time magaling din makasama at magaling din yung director natin. On the spot minsan, pero talaga mag-pressure ka, pero may isip mo na wow, kaya ko pala. Yun, sobrang nakaka-excite. Sana mas magustuhan pa ng mga kabuso natin, mga mamis, mga teammates mo at the same time sa lahat ng mga kabataan na nagiging aware sa mga ganitong prat. Ayan. From the word Kapatiran, you know it's about fraternity. So, ano yung impression mo with that? Is nakakatakot? Yung parang... Usually yung yung time na nag-aaral pa ako yung college. When I was in college kasi naka-experience din ako na may mag-invite sa akin na mag-join sa ganyan. So wala akong idea kung ano yung gagawin, kung ano yung mangyayari sa pag-join ko na yun. Pero inisip ko na lang, siguro mag-focus muna ako sa pag-aaral kasi hindi ko naman, sa personal ko naman, sa akin naman, hindi naman ako yung palaway na tao. Hindi naman yung tipong magulo yung buhay ko para, kasi ang iniisip ko pag sumali ka dyan, may times na mapapahama ka, although pahihirapan ka muna, pero at the end, may sabi nila, may tutulong doon sa iyo, may makakasama ka kahit anong problema, mapa-mental health mo, mapa-family, kung ano man yan, problema mo, matutulungan ka daw na mga yon. So wala akong idea sa mangyayari sa buhay mo, sa buhay ko, if ever man na maka-join ako sa ganitong plan. Pero this time kasi, parang makikita ko naman kung makikita nyo naman kung ano yung magiging role natin dito, kung magagampanan ba natin o hindi yung role na to. Pero may-excite talaga siya mapanood tong Kapatiran na to. Sana magustuhan ng mga tao. Bunso, nung nag-aaral ka, hindi ka na-encourage? Nakatanggi ka? Siguro base sa experience ko sa buhay, sa nangyayari sa buhay na siguro ayoko nang bigyan pa ng medyo komplikado yung buhay ko, komplikado yung buhay namin. Siyempre, kung papasukin mo yun, hindi mo naman alam kung paano mo lalabasan yung bagay na yun. Pero that time kasi nung nag-aaral ako, mas pinokus ko yung pag-aaral ko kaysa sa mga ibang mga activities na mangyayari. Kasi dito, pag nakatapos kasi ako ng pag-aaral, may future ako mapupundahan. Pero kung pumasok man ako sa ganung samahan, hindi mo alam ano yung papapasok mo o ano yung mangyayari o makakalabas ka pa ba sa ganung mangyayari. Pero buti Bunso, di ba pag ganyan ini-encourage ka, tapos parang tumanggi ka, di ba parang hinahabol ka nila, like sasaktan, or di ba parang ganun? Hindi naman, nangyayari naman sa akin. Kahit ulit-ulit sila, every time kasi nalalabas ako ng school, talagang lumalapit sila, talagang pinupush nila kasi patanggiin nyo sa mga taga-agresyon. Pero inanaisin, kasi sa lahat ng mga pagkakataon, sa lahat ng bagay, pag nakipag-usap ka na mahinahon, magiging maayos yung magiging resulta. Pero kung nakipag-usap ka ng pabalang, although sila medyo matatapang na yung mga pero inanais mo pa rin sila.